At siguro tanongin si Budang. Uy. Ano kaya masasabi ni Budang kung halimbawang payag ka ba, Budang, na maunang ikasal si Kuya Dave mo kaysa kay Papa Dins? Ano masasabi mo ron sa ganon? Ang payag naman po. Ba't ka pumayag? Ano ba? Ayun, no? Ayun, Alright. Hello po, mga business. Anak na po si... Hey. Ayan. Oo, mga business. Pag-drive natin sila papa. Gamit namin yung Everest ni Taps. Iyan, no? May gasolina pa ba to? Diesel to boss. Naku boss, diesel 65 na lang. Sakto yan, ikaw magpa-diesel. Nako. Siyari tayo dito. So yun na mga kabisnes naming minamahal. Habang panahon din na eto, kung mapapansin nyo kami lang, kami 5. Kasama siyempre si Gio, pang-6. Ayan, si Budang, Papa Dins, siyempre si Mama ka Business. Hello po. At ako ang inyong abang lingkod at siyempre si Boss Dave. Po. Matagal na panahon na hindi kami nagkasama ng ganito na ibig sabihin yung kami lang talaga. Siguro mga ilang taon ba yun? Good na. Simula naman charity vlog tayo. Oo nga ano. So ngayon po ay susuluhin namin ang isa't isa. Kung saan man kami makarating ay samahan nyo lang po kami mga ka-business. Hindi ko pa rin alam kung ano yung mga plano ng mga bata. Basta mag-drive lang ang tutulog. Dati, saan tayo napapadpad? Nag-aarkila pa ng sasakyan. Wala pa tayong vlog niya. Wala pa. Walang aircon. Takbo, 80 lang. Or si ano ba yun? Si... Di out-urban. Si Legend. Si Legend. Yeah. Siyempre po talaga yan nakasama si Legend. Si Legend. Tsaka yung Bios. Ako si Bios. Opo. Tsaka Yan. mga ka-business, yung pwesto na yan. Dati pa ganyan yan. Ngayon lang ang naiba, si Papa din tsaka ako. Pagka mabahay kami, yan ang pwesto talaga. Budang sa pintana, si Mama sa gitna. Kasi Papa din minsan. Palitan kayo. Driver. Ay, di pa ako nag-drive nun eh. Hindi pa. Drive ka na. Ayun, ako nang nag-drive. Yan. Ay, salamat. Buti naman. So ayun po mga ka-business konting balik tanaw lang. Yan talaga ang bilis ng takbo ng panahon. Nung araw ay naalala ko pa bago magkaroon ng urban na si Legend, no? Yung kulay pula nating van ay meron muna akong tama raw FX. Yung binigay ko dun sa biyanang ko. At yun, magkakasama kaming 5 ron. Minsan meron kaming dinaluhang kasal. Kasi abay si Papa Dins. Sambales. Sambales, oo. Dati pa po akong abay. Hanip na yan. Tapos yung FX na yun ay unang-una siyempre walang aircon. Tapos ang problema pero naninikit yung yung preno niya. Biniblade ni Papa. So pagka nasa expressway kami, kakabog-kabog talaga dibdib namin dahil sa sabi ko, pinakikaramdam ko parang umiiba na naman yung andar niya. Ilang beses ko pinagawa yun, ganun talaga mga ka-business. May kasabihan nga sa sasakyan, gumastos ka man ng higit pa sa value ng brand new ay hindi mo pa rin mauubos ang sira ng second hand. Parang may katotohanan batay sa aking experience doon sa Tamaraw FX mga ka-business. Pero palagay ko naman siguro hindi lahat, nagkataon lang din. Kasi siyempre may mga second hand hindi naman na goods. Nagkataon kasi yung Tamaraw FX second hand siya na sobrang tanda na eh. Kasi Edad ko po yun eh. 1996. oo, yung model 1996 model. Tama. So matanda ka na pala, Papa Dins. Sakto lang. Hindi na mahalata oh. Mas mukha pa ang bata sa'yo. Siyempre, bata ka eh.
So yun pa mga ka-business. Tapos yun, ako nagda-drive minsan. Si Papa Dins kasi maagang natuto mag-drive yan mga ka-business. Kasi siyempre panganay, sa kanya nakasentro talaga, nakatuon yung attention pagdating sa mga bagay-bagay na dapat ay matutunan niya kaagad. Lalaki pa. Di ba lalaki ka, Paps? Yes! Yan. So siyempre bilang tatay ako, hindi ako pumapayag na yung anak ko kaya nahuhuli sa mga bagay na dapat nilang malaman at maintindihan na, katulad ng pagdadrive. Tinuruan ko siya na mag-drive, kaya bata pa marunong na mag-drive yan. 16 po ata ako. Marunong na siya mag-drive. 17 yata na, 17. Marunong na siya mag-drive. Tapos yun nga, pinakuha ko na rin ng lisensya, non-pro muna. Tapos malaking bagay kasi pagka bumabiyahe kami nung nagkaroon na ng kahit nung FX pa naman, nagda-drive na yan. Kung ba magde-deliver kami kung saan-saan, sa Tansa, Cavite. Yun ang aming hanap buhay nun eh, nagde-deliver ng sewing machine. Di po ba ng mga ka-business taas ang kamay ng mga nakasimula noon hanggang ngayon, nandiyan pa rin sewing machine pa, mga Yung mga ka-business. naging customer namin dyan. Oo, mga kabisnes, alam nyo sa totoo lang, natatouch kami pagka meron kaming nababasang komento. Kabisnes, noon pa ay subscriber mo na kami, hindi kami nagpapalya ng panonood sa inyo. Araw-araw talagang sinusubaybay namin mga vlogs nyo. Salamat na marami mga kabisnes. Siyempre doon sa mga bago pa lang ay ayun po, pwede nyo balikan yung mga old videos natin mga kabisnes para mas lalo nyo pa kaming makilala. At mas maintindihan nyo paano ba nagkaroon ng isang ka-business. Yan. At yun nga, sa Legend na tayo, no? Tapos na tayo sa FX, sa Legend. Pero yung FX, alam nyo ba, dahil sa nung binabanggit ni Boss Dave na Sambales, dalo kami ng kasal dahil abay si Papa Dins. Mag-ATM ka tayo. Yung sasakyan namin ang pinaka-aba. Saan hindi mo? Ito. Ay, O, tabi ka na lang dyan, boss. Pwede namin atras yan. Ano? Tapos dumiretso kami ng 100 Islands. Oo, sa 100 Islands kami. Dala namin ng FX. Doon kami dumaan sa ruta na yan. Ang layo noon mga ka-business. Parawan ng Diyos, okay naman. Yun lang. Share ko lang. Mahilig kami sa adventure. Yung pamilya namin mahilig sa adventure, sa mga ganoon. Yung mga lugar na pupuntahan na hindi mo alam. Yan. Tapos yung ay sama mo, Paps. Tapos doon sa sa Legend talaga, doon kami talaga ang tindi ng mga karanasan namin talaga doon. Mga kasi mas lalo lumakas yung loob namin na mag-deliver kasi medyo maayos-ayos na yung sasakyan. Ayan na, balikan namin kayo mga ka-business. Napakwento na naman ng inyong papa ka-business. Mga ka-business, gan talaga pagka pumuputi na ang buhok. Mahilig na sa istorya. puro kwento na, no? Ayan, saglit lang po. At least Boss Dave na driver natin. Alright. Yung totoy na no, you know. May kita kayo pagka stock na yung Facebook pa. Drive ako ng Legend. Puro kwento ka pa nun. Oo nga. Video na ni Papa. Pinag-practice. Dave yan ba eh? Oo, kasi parang natandaan ko yung ano. Diretso na tayo sa ano. Kainan natin dyan. Oo, Hindi, ng ano, papaitan.
Hindi, ganito mga ka-business namin minamahal. Di po ba sa pagkakataon ngayon ay obvious naman na si Boss Dave ang merong kasintahan at obvious din naman na maayos at maganda yung kanilang relasyon ni Miss Jal, no? At si Papa Dins ay kasalukuyang searching pa rin. Alright. Ngayon ang tanong. Una muna natin siguro tanongin si Budang. Uy. Ano kaya masasabi ni Budang kung halimbawang payag ka ba, Budang, na maunang ikasal si Kuya Dave mo kaysa kay Papa Dins? Ano masasabi mo ron sa ganun? Ang payag naman po. Ba't ka pumayag? Kasi kung stable naman na, bakit hindi, di ba? Tsaka kanya-kanya naman tayo ng timeline. Yan! Ay! Mahusay ah! Husay na pala na. Parang gusto mong pakasal na rin ah! Wala pa boyfriend na panghabol. Kung nandun naman na po yung timeline ni Kuya Dave, edi yun na. Di ba? Alright. Kaya payag po. Ayan! Sunod natin tatanungin, sunod natin tatanungin siyempre si Boss Dave. Anong sa loobin mo sa bagay na yan, Boss Dave? Siyempre sa magkapatid, no? Kalimitan naman, no? Pero hindi naman laging gano'n nangyayari. Pero kalimitan ay yung panganay ang dapat na sabi nila, ang nauuna na dapat ay ikasal. Ano sa palagay mo? Sa inyong magkapatid? Sa akin boss, sa ano, gusto ko rin sana si Papa din sa mauna. Okay. Kung siya ang panganay. Bilang respeto. Oo naman, hindi na sa bilang respeto kasi wala naman tayong inapakang ano dyan eh. Kumbaga, hindi naman usapin dyan yung nabastos mo ba siya o hindi. Yes. Wala namang ganun. Yan sa akin, gusto ko rin sana siya mauna dahil siya ang panganay, di ba? Kumbaga in order lang. Yes. Kaya lang, pag inantay ko si Papa din, sa 30 na wala pang girlfriend niya. Lugi ako! Hindi, ito nga. Ayun, pero okay sa akin yun. Ito nga kasi, dun sa binanggit mong wala pang girlfriend, marami ngang nagiging girlfriend. Ayun nga, oo. Kaya lang, hindi umahantong dun sa tinatawag na sukdulang lumagay na sa tahimik. Ika nga dun sa usaping magpapakasal na talaga. Ngayon, sa amin naman ni Mama, ay as long as nag-i-enjoy siya, tsaka syempre naintindihan ko rin naman bilang tatay na syempre kailangan wag ka rin magkakamali talaga sa pagpili ng babae na mapapangasawa, di ba? Kailangan ay unang-una mahal na mahal mo at mahal na mahal ka. Di ba? Ngayon, kung hindi pa ganun ka decided yung girl, dapat lang talaga na wag mo nang ipilit. Di ba? At mali yun na ipinipilit. Ngayon, si Papa Dins naman ay bata pa naman si Papa Dins eh. Bata pa yan. Bata pa si Papa Dins. Isang bata. Joke lang. Bata pa ako! Bata pa. Ngayon tanungin naman natin si Mama. Ma, ano sa palagay mo? Anong kung sakali na si Boss Dave ang maunang maikasal kaysa kay Papa Dins, ano ang saloobin mo sa bagay na yan? Para sa akin, bilang isang nanay, kung saan mapapabuti at magiging maayos ang mga anak ko, doon ako. Halimbawa, mapapabuti si Dave sa ganyang larangan na magkaroon na siya ng asawa, bakit hindi? Kasi ang sabi nga, ang Diyos naman na may plano ng bawat buhay natin, oras sa araw at oras ng buhay natin, ang Diyos ang may plano niyan. So, kung kailangan na siyang dapat, Kaya mo yan. Kaya mo yan. Kasi nga tayo nga, 'di ba? Di rin natin alam yung nangyari din sa atin noon. Ikaw yung bunso, ikaw pa yung unang nakapag-asawa, 'di ba? So, Tingnan mo lang parang. Oo nga mga ka-business kasi sa aming magkakapatid. Bunso ka pala. Ako yung bunso, ako yung unang ikinasal. Oo.
Nakaktawa mo yung dalawa. Yes, kasi sabi ko dun sa mga kapatid ko, kay Kemek tsaka kay Ate Maricel, although alam ko naman meron din sila mga girlfriend no, tsaka boyfriend si Ate Maricel. Pero ang sabi ko, ito na yung babaeng hinahanap ko eh. Bakit hindi pa? 'Di ba? Kasi para sa akin, ang pag-aasawa, pagka nakita mo ng siya yung talagang siyempre meron ka ring mga pamantayan eh sa pagpili ng makakapareha mo at lalong pa nga mapapangasawa mo, ibig sabihin makakasama mo habang buhay, meron kang mga pamantayan dyan. At kung halimbawa nakita mo na doon sa babae, eh bakit mo patatagalin? Kasi para sa akin po, ganito kasi yon. Bagaman sabi ng marami na bata ka pa, hindi ka pa dapat Yung iba mag-asawa. sasabi, mag-enjoy ka muna. Oo. Ganito po kasi yon. Ang naging mali lang sa amin ni Mama Ka Business doon sa pag-asawa namin ng maaga, hindi kami prepare sa usaping pangkabuhayan. Yun ang totoo nun. Pero pagdating sa pag-iibigan, eh walang question. Eh talaga naman totoong mahal na mahal namin ang isa't isa at parehas namin kung ano yung qualities ng isang lalaki na hanap niya, nasa akin. Di ba Mano? Oo. Oo, sabi sa inyo. Baka ano yan eh. Ang sa pag-aasawa kasi po, hindi yung dahil sa dikta ng kabila, hindi. Basta kayong magkasintahan, kayo ang nagkakaintindihan. Kasi kayong dalawa magsasama eh. Yes. Diba? At sige ma, tuloy. Ngayon, Bira. kung kaya nyo sa isa't isa at alam nyo sa isa't isa na pagdating ng araw ay kahit anong hirap niyan ay ipaglalaban yung isa't isa, bakit hindi? At kaya nyo panindigan ang gagawin nyo pagsasama. Ayan. At saka yun nga po, may tuloy ko lang mga kabisnes yung binabanggit ko. Kasi kung halimbawa kung nagkataong noon na kami ni Mama ay wala naman din maging problema sa kabuhayan, ibig sabihin ay pares kaming may kaya sa buhay, halimbawa no, ay wala naman talagang problema eh. Kaya lang naman kami nagkaroon ng problema, kaya kami dumaan sa mga struggles kasi nga hindi prepared yung pagdating sa pangkabuhayan, which is natural na pangunahin niya na isaalang-alang ng bawat lulusong sa buhay mag-asawa o pag-aasawa. Ngayon, ang tanong, kung si Boss Dave naman ay okay naman at si Jal ay ganun din naman para sa naman nakapagtapos na ng pag-aaral. Halimbawa, no, si Boss Dave kasi next year ay kagraduate na rin naman. Tapos may sapat na ipon. Ay para sa akin siguro ay pwede na. Uy! Ngayon ang tanong lang nito, ano kaya ang nasa puso at mararamdaman ng isang Papa Dins bilang isang panganay, no? Yun ang ating tatanungin. Papa Dins. Eh sa akin naman ay... Abay ka uli! Best man na siya ngayon! Best man na siya, hindi siya abay! Oo nga, best man. Abay ka na. Sa akin okay lang ho. Hindi, ano yan? Okay lang yan. Nag-isip si Papa din. Hindi, malay mo naman bago gumraduate. Malay mo dyan naman ano? Malay Pero mo sa akin ho ay... Basta't makita ko yung mga kapatid kong masaya sila. Okay lang. Yun. At Nadali mo, boss. siyempre, bilang panganay, mas ano sa akin na sila safe na muna. Eh, sa akin kung bilang darating yun, darating naman yun. Mga ka-business. Wala pa wala tayong gagawa. Sabi nga ni Papa, kung ipipilit mo, mahirap naman magpinilit mo ng pinilit. Oo, baka ikaw ay... Tsaka ang pag-ibig ko pangit yung pinilit. Ang pag-ibig kasi, masarap magmahal kapag hindi mo pinipilit yung sarili mo. Pusa lang. Correct. Nagmahal ka, babalik din sa'yo yung pagmamahal. Yun lang, yun sa akin. Parang ano Napapatitig ako kay Papa Dins habang nagsasalita eh. Ano yan na, mas maganda yung pag dumating na hindi sinasabi na gaano kayo katagal na naging mag-boyfriend, maging girlfriend, hindi yan eh. Kahit na isang oras o isang araw kayo nagkasama or ilang
ilang buwan lang kayo nagkasama, pero pag sinabing eto na yon, walang makakapigil nun na wala. Yung ano yun lang po yung mga business eh. Sabi nga ng mga nakaulat kong kinasal lang ano eh. Magpakasal sila, smooth lang. Oo. Yun may hadlang man pero hindi yung sobrang Ay, oo, correct. Hindi hadlang sa inyong dalawa. Hindi yung Ibang iba yung hadlang. hadlang sa isa't isa. Yung kayo ng dalawa, nagkakaintindihan kayo na gusto nyo. Oo. So alright mga kabisnes at sa garon ng linaw. No, ang marami ring tanong sa ng ating mga mahal na viewers, mga kabisnes natin diyan. Oy, so alam na dis mga kabisnes, no? So wala pa lang problema at naiintindihan, naunawaan. Maganda na itakil din natin itong topic na to mga kabisnes kasi syempre mahalaga yun eh na malaman natin yung sa loobin mismo din syempre ni Papa Dins ng bawat isa, no, pananaw sa bagay na yan, di ba na budang? Ang importante dyan, masunod mo yung kalooban ng Diyos. Hindi ka lalabag. Yun. Okay. Yun. So yun na mga kabisnes, abangan naman natin sa susunod na vlog ko kung may plano na bang magpakasal sila Boss Dave at saka si Miss Jal. At kung meron, ay kailan? Yan! So yun na, God bless ating lahat ng mga kabisnes. I love you all. Never say goodbye. Tomorrow is another day. Tomorrow is another day. Bira, banat. May balita nga ako, sabi nga nung... May balita ka. May balita nga ako, narinig ko lang. Sabi ni Jal, hindi mo pa kasi ako yayain magpakasal, inaantay na lang kita. Ito yung Boss Dave. Ganon. Narinig din ako yun sa bahay. Narinig ko yun. Talaga. Yayain mo na kasi ako magpakasal. Hindi, natutuwa lang din kami. Basta, ngayon. Maganda po kasi mga kabisnes. Okay na, nag-outro na ako kasi para sa Next vlog na yan. next vlog. Pabitin na nga yun eh. Ayun na mga kabisnes, andito kami ngayon kasi sa toll gate. Yan, no? Bukawi, Bulacan. Alright. Alright. Hey, gang. Ay, budang. What about you? Next vlog na lang.